ng technical working group kung sila ang maiipit dito at I suggest sabihin nila yung totoo kung sino talaga ang merong makating kamay na nagsulat ng mga halaga dito sa bakanteng Bicameral Conference Committee final report. Sir, bakit hindi po ito yung prosesong inuna natin? Why not prepare for this or file this first before actually asking or questioning the constitutionality of the 2025 budget? I ask you, why not? Why not? Primarily because if yung constitutionality again po yung kina-question natin, those who will be primarily affected ay yung publiko. Tayong mga taxpayers na makikinabang dito. It's even election year and the budget of the COMELEC may be affected. So why not instead go after those who signed, who approved a bicameral conference committee report that has blanks? Because we cannot in our conscience let the Marcos administration makalusot dito sa unconstitutional 2025 budget. Pera ito ng mga Pilipino. Pera mo ito, Katrina, pera ko ito. Pera ito ng lahat ng taxpayers at hindi tayo dapat pumayag na gamitin nila ng unlawful, illegal at immoral ang ating buwis na binabayad kada taon. At tama yung sinasabi mo, pananagutin natin lahat ng nakialam dito sa unlawful, unconstitutional, invalid and immoral Bicameral Conference Committee report. Kaya nga kami dudulog uli sa House of Representatives at sa Senado. Susulat kami, hihingin namin yung mga pangalan ng technical working group o technical working staff. Nang sa ganoon, makumpleto natin yung hinihingi nating transparency and accountability. At yung sinasabing paano ang mag-ooperate ang ating gobyerno. Mag-ooperate ang ating gobyerno under a reenacted budget. Huwag ko kayong matakot dahil wala namang developmental content itong 2025 budget, panay politika ito eh. Ito precisely ang ayaw nila. Pag nag-issue ng TRO ang Korte Suprema, mahihinto yung kanilang AYIX, mahihinto yung kanilang AKAP. Yan ang ayaw nila. Speaking of a reenacted budget, Attorney Rodriguez, we have to acknowledge that if we have a reenacted budget this year, one of the primary beneficiaries of this will be the Office of the Vice President, your ally, Vice President Sara Duterte, because she will have a 2 billion budget compared to the almost zero budget that she would receive under the current 2025 General Appropriations Act. How then do you respond to your critics, particularly in the House of Representatives, who say that what you're doing right now is a sort of strategy to give the OVP, to restore the OVP's budget? Unang-una, hindi zero budget, Katrina, ang Almost OVP zero in budget. 2025. 700 million pesos plus ang budget ng OVP, hindi zero. Pangalawa, sino ba nagko-control ng release ng budget? Hindi ba DBM? Halimbawa, nag-reenacted budget, di wag nyo i-release just to prove to you and to those clowns in Congress na wala kaming pakialam sa budget ng Office of the Vice President. At tanggap na ni Vice President Inday Sara yun. Huwag tayong lumihis sa malaking usapin. 6.325 trillion pesos na budget for 2025, binubudol tayo. Kaya tayo ay nagsampa ng petisyon sa Korte Suprema upang questionin ang legalidad at constitutionality na itong 2025 budget. Alam mo ninyo mga kababayan, alam ng lahat ng sanggunian, kahit ang sangguniang barangay, ang municipal council, ang city council, ang provincial council, marurunong ho ito magpasa ng budget. Yung mga barangay kagawad, yung mga konsihal, yung mga board members, alam nila na hindi pwedeng magpasa ng isang budget, panukalang budget, kung mayroon kahit isang sentimong halaga ng blanco. Buti pa, yung mga barangay council marunong magpasa ng budget. Attorney Rodriguez, in your book, Kingmaker, I remember reading it last year. You gave details on how key personalities in the Marcos administration pushed you out, eased you out of the current government, particularly as Executive Secretary. How then do you get rid of the impression or insinuations that everything you are doing right now to question the constitutionality of the President's spending bill or spending a spending measure is just some sort of vindictiveness on your part? It's a clear vindication on the other hand, Katrina, sapagkat kaya ako tumalikod sa aking tinulungang administrasyon na mabuo at sa ngayon naglilingkod bilang Pangulo dahil lihis na yung langdas na kanilang tinatahak doon sa aming ipinangako sa mamamayang Pilipino na kami ay magsisilbi ng tapat
at hindi magnanakaw at lalabanan ang korap. Ito'y pagpapatunay na tama yung aking naging desisyon na umalis na lamang bilang Executive Secretary at huwag tanggapin ang aking appointment bilang Presidential Chief of Staff. Attorney Rodriguez, based on your opinion, sino po ba ang pinaka-liable dito sa mga nangyari sa Bicameral Conference Committee report na may mga blanco? Should it be Kaya that? kami gagawa ng sulat, Katrina. Nais naming tingnan sino yung bumubuo ng technical working group. At aming pag-aaralan sino ba yung nararapat kasuhan ng kriminal dahil nga merong makating kamay na naglagay ng mga halaga dito sa enrolled bill. Kaya natin sinasabing usurpation, falsification of legislative documents sapagkat nung kanilang pinasa na blanco ito at may naglagay na makating kamay ng mga halaga, nagbago na yung meaning ng bill. Hindi na ito yung original meaning ng bill na ipinasa ng Bicameral Conference Committee. And I think the better question to be asked is why did the BICAM sign an incomplete final Bicameral Conference Committee report? And why did the House of Congress, both the Senate and the House of Representatives, ratified, passed, signed, and filed an incomplete Bicameral Conference Committee report? Yan ang ating hinahanap sa ngalan ng transparency and accountability at yan ang ating papanagutin. Attorney Rodriguez, speaking of transparency and accountability, will you also push, either before the High Court or elsewhere, that bicameral conferences should finally be held public instead of what is being done in status quo, clandestine meetings between members from the House and from the Senate? Well, it's up to the court dahil baka sabihin ng court hindi sila pwedeng makialam sa function at workings ng Legislative Department. But tayo, we just go by the Constitution. Wala naman, hindi kasali ang Bicameral Conference Committee sa pagpasa ng budget. Wala silang puwang sa ating saligang batas. Tanging ang House of Representatives at Senado lamang. Ang tanging trabaho ng Bicameral Conference Committee, Katrina, ay i-reconcile yung conflicting figures o di kaya yung mga missing o nadagdagan o nawawala o hindi magkakasundong line items. Yun lamang yan, pero wala silang kapangyarihang iangat yung halaga o palitan yung mga line items na ipinasa na, binalangkas na ng mababang kapulungan at Senado. Walang kapangyarihan ng BICAM at higit sa lahat, walang pakialam yung fourth chamber or fourth house, kung sino man yun, yung naglagay ng halaga dito sa blankong Bicameral Conference Committee report. Attorney Rodriguez, finally, it's no secret that you're running for the Senate in the 2025 midterm elections. Kapag po ba nakasungkit kayo ng pwesto sa darating na halalan, maaasahan, ano yung inyong stance when it comes to holding bicameral conference committees public? All out ako dyan, Katrina. Dapat maging transparent sapagkat pera natin yan 6.325 trillion pesos ipapasa ng ganun-ganun na lang. Mas magagaling pa yung mga kakaibigan natin na miyembro ng TODA at yung member ng mga Jeepney Drivers Association, marunong sila magpasa ng kanilang tao ng budget kahit mas higit na maliit yung kanilang pera. And we will have to leave it at that for now. Thank you so much for making time for us this morning. Former Executive Secretary Vic Rodriguez.